am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ngayong araw, inaasahang maglalandfall ang bagyong Glenda. Base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng mamayang gabi po unang tatama yan dito sa may Albay, Sorsogon provinces. At habang sa madaling araw naman ay babaybayin yan itong Bicol region, so yung mga Camarines Sur provinces o Camarines Sur, probinsya ng Camarines Norte. At pagdating po ng umaga ay posibleng nandiyan na yan sa may probinsya ng Quezon. Tatawirin ang Rizal province at bukas po ng umaga, posibleng nasa Metro Manila yan, tatawid ng mga probinsya ng Pampanga, diyan sa may Bulacan, patungo ng Zambales. At bukas na, Huwebes ng madaling araw, ito po ay nasa may West Philippine Sea na. Yan mga kapuso ay kung hindi magbabago ang galaw at bilis nito. Samantalang sa forecast track naman ng The Weather Company ay posibleng humina po itong typhoon na si Glenda habang tumatawid ng Bicol region patungo dito sa NCR. So may posibilidad na ito ay maging isang storm na lamang kung ihina siya habang tumatawid dito sa may Bicol region. Kaya yan yung ating babantayan mga kapuso. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 270 kilometers silangan ng Legazpi City dyan sa Albay at patuloy itong gumagalaw pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nanatili namang nakataas ang signal number 3 sa ilang probinsya dyan sa Bicol region at sa may Northern Samar dyan po sa may Visayas. At ang epekto ng signal number 3 sa mga lugar nating nabanggit ay maging maingat po kayo dyan sa malalakas na hangin at na posibleng magpabuwal ng malalaking puno at sumira ng mga kabahayan. At signal number 2 naman po ay dyan sa ibang bahagi ng Bicol region kasama ng Calabarzon at dito nga sa Metro Manila pati na sa Samar at Eastern Samar provinces. Ang epekto naman po ng signal number 2, yung hangin dyan, posible pong magkaroon kasama na yung signal number 3 doon po sa mga nakatira sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at 3, maging I am ready po sa posibilidad ng storm surge o yung pagtaas ng tubig dagat sanhi ng malakas na hangin, dala-dala ng malakas na bagyo. Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Luzon hanggang dyan po sa ibang bahagi ng Visayas. At signal number 1 kasi hindi pa po kagad mararamdaman yung matitinding hangin, kaya kailangan po dapat lamang ay maganda. So yung mga nasa ilalim ng signal 1, 2 at 3, maging I am ready dapat sa posibilidad ng landslide o pagguho ng lupa at flash flood o biglaang pagtaas ng tubig o pagbaha. Naglabas naman ang Project NOAA ng mga listahan na kung saan yung pong mga lugar na posibleng magkaroon ng storm surge na hanggang 3 metro ang taas. So dyan po yan sa ilang bayan ng Camarines Sur, probinsya ng Quezon, dyan sa Sorsogon at Samar sa Visayas. At dahil sa bagyong Glenda, asahan na po yung matitinding pag-ulan, katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan dyan sa mga daraan ng lugar, dito sa may Bicol region, dyan sa may Mimaropa, Calabarzon region, hanggang sa Metro Manila sa mga susunod na oras. At sa Metro Manila po, hanggang malalakas pag-ulan inaasahan, lalong-lalo na pagdating ng hapon at gabi. So umaga mga kapuso, walang masyado pang ulan. At sa mga susunod na araw, asahan po yung paulang panahon, bukas yan hanggang Huwebes, pero pagdating ng Biyernes hanggang Linggo ay unti-unting gaganda na po ang panahon. At dito sa Visayas, may mga pag-ulan ding asahan, malalakas sa pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may eastern section. Pero habang gumagalaw yung bagyo, ay makakaranas po ng pag-ulan itong central at ilang bahagi ng western section. At dito naman po sa Mindanao, medyo may kalayuan sila sa sentro ng bagyo, pero dahil sa hanging habagat, asahan na rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi, lalong-lalo na dito sa may Caraga region, may mga pag-ulan din, thunderstorm dito sa may western section, dyan sa may Zamboanga Peninsula hanggang sa may ARMM at Soxargen region. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.